Welcome to K-Catalog. 3번, 다음은 해외 취업 성공 수기입니다. 잘 읽고 질문에 답해보세요. So, pag sinabi pong sugi, yan. Sugi is yung story. Okay? So, anong klaseng story is 해외 취업 성공. Success story daw ng kanyang employment overseas. Okay? So, sa ibang bansa. So, yung title ng kwento niya, 해외 취업, 당신은 준비가 되었습니까? Are you ready for employment abroad? Handa ka na ba sa pagtatrabaho abroad? 저는 학교에서 배운 중국어를 사용해 보기 위해 처음으로 중국에 갔습니다. I went to China for the first time to use the Chinese I had learned in school. So nagpunta ako sa China for the first time para subukang gamitin yung Chinese language na natutunan ko sa school. 중국은 변화와 성장이 빨라 미래 가능성이 높아 보였습니다. China seemed to have a great potential for the future because of its rapid change and growth. Okay, so nakikitaan daw niya ng mataas na potensyal para sa kanyang future ang China dahil nga sa mabilis na growth and changes. 세계화를 꿈꾸는 많은 기업이 중국에 진출하기 시작했기 때문입니다. So this was because many companies aiming to expand globally had begun entering the Chinese market. Ayan. So sabi niya, no, yung mga company nga daw, yan, companies na ang aim is to expand globally. 세계화를 꿈꾸는 많은 기업이 중국에 진출하기 시작했기 때문입니다. So, nag-start na nga daw pumasok sa Chinese market yung mga companies na yan. 하지만 모든 것이 쉽지는 않았습니다. Okay, so however, not everything was easy. Hindi lahat ay madali. 비자 문제로 귀국해야 할 때도 있었습니다. So there were times when I had to return to my home country because of visa issues. Okay, so may mga pagkakataon kung saan kailangan kong bumalik sa bansa. So 귀국, ibig sabihin ng 귀국, no, to return to your home country. Sa home country. Yeah, so because of the problem sa visa. 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 Naghahalo na yung natin, English and Korean pronunciation. Anyway, 그러나 포기하지 않고 다시 도전했습니다. But I didn't give up and tried again. Okay? Pero hindi ako sumuko at nag-try ulit ako. So, challenge ko ulit yung sarili ko. 제가 중국에서 다니는 회사는 독일 기업인데 중국에서 살고 있는 외국인이 다양한 경험을 중요하게 생각했습니다. The company I work for in China is a German company. Okay, so yung pinagtatrabahuhan daw niya, pinapasukan niyang company sa China ay German company. And it valued the diverse experiences of foreigners living in China. So, importante daw dun sa German company na yan, no? So, they think or they value yung mga iba't ibang experiences ng mga foreigners na nakatira sa China. Okay. 중국인들과 비교해 부족한 언어 실력이지만 다양한 경험을 한 외국인이라는 점에서 좋은 점수를 받고 합격하게 되었습니다. Okay, so anong sabi niya? Although my language skills were weaker than those of Chinese people,
I was highly evaluated and hired because I was a foreigner with diverse experience. Okay, so ang reason kung bakit siya na-hire dun sa company na yon is kasi nga, although yung kanyang compared dun sa mga Chinese na magaling talaga mag-Chinese kasi malamang Chinese yun, eh. So siya marunong naman siya mag-Chinese kaya lang nga is ano pa din 'no, lacking pa rin yung kanyang Chinese skills kasi nga foreigner siya, yan. So hindi niya mother tongue yon. Pero because of the various experiences nga na meron siya as a foreigner, yun yung nagpataas ng point sa kanya kung bakit siya na-hire dun sa company na yon. Yan, kaya siya pumasa kasi nga yun yung vina-value nung company nila 'no, nabanggit niya dun sa unang sinabi niya na "중요" itong part na 'to. "중국에서 살고 있는 외국인이 다양한 경험을 중요하게 생각했습니다." So, they value yung mga experiences ng isang foreigner na nakatira sa China. Yan, sino nagva-value nun? Yung company niya, German company. Next, 합격을 한 후에는 회사 업무를 잘 수행하기 위해 언어 공부를 꾸준히 하고 있습니다. Sabi niya, after being hired, I have continued studying the language so that I can perform my job well. Okay, so very good yung kanyang attitude, no? Pagkatapos daw niya na ma-hired, yan. So, para magawa niya yung kanyang trabaho ng maayos. So, tinuloy niya yung kanyang pag-aaral ng language. Okay, nung Chinese language. Okay, so para mas mag-improve pa siya. Next. 일과 공부를 같이 하는 것은 쉽지 않습니다. Of course, balancing work and study is not easy. Hindi madaling pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. 하지만 이것도 제가 발전할 수 있는 기회라고 생각하고 틈을 내서 열심히 하고 있습니다. Yan, sabi niya, however, I consider this another opportunity to grow. So I make time whenever I can and study hard. O, di ba? 아주 잘했어요. Sana lahat. Okay, sana all. However, ganun pa man, so inisip ko to as 발전할 수 있는 기회. So, 기회 is opportunity. So, yun nga, sabi niya dito, kinonsider niya daw yan na opportunity to grow. 발전할 수 있는. Okay? So, para mag-grow pa siya. So, kumbaga gain niya yan sa sarili niya. Ayan. And then, 틈을 내서 열심히 하고 있습니다. That's why, mas pinag-igihan niya, no? Okay? So, kaya naman, sabi niya dito, 틈을 내서 make time, ibig sabihin niyan. So, kaya every time na meron siyang oras or naggagawa talaga siya ng time niya 'no, para makapag-aral maigi or mabuti. And then, 사실 중국에서 혼자 생활하며 이해하기 어려운 문화 때문에 고향으로 돌아가고 싶었던 적이 한두 번이 아니었습니다. In fact, while living alone in China, there were many times when I wanted to return to my hometown because I found the culture difficult to understand. Okay, so sa totoo lang, so habang mag-isa ako na nakatira sa China, 이해하기 어려운 문화. So nahirapan akong not totally intindihin 'no, kumbaga mag-adapt dun sa culture nila. Kaya naman, hindi lang daw isa or dalawang beses siya na naisipan niyang bumalik na sa hometown niya, okey. So, ilang beses niya na ding naisipang umuwi. Okay, next. 귀국까지 생각할 정도로 힘들었던 저는 그 나라의 문화를 받아들이는 자세가 부족했다는 것을 깨닫고 그 문화를 있는 그대로 받아들이기 시작했습니다. I was struggling so much that I even considered going back home. But then I realized that I lacked the willingness to accept the local culture. So I began accepting it as it was. Okay, so sabi niya, so sobrang yung ako na sobrang nahirapan
To the point where naisipan kong umuwi na lang or bumalik na lang sa amin, sa lugar ko. So, kunyari ako'y nagkukuwento 'no, 'yan. So, "그 나라의 문화를 받아들이는 자세가 부족했다는 것을 깨닫고." So, dito sabi niya, na-realize ko na I was lacking. So, may pagkukulang din ako sa pagtanggap, okey, nung kultura nung bayan or nung bansa na yon, okey, nung China nga. So, parang close-minded siya somehow. So, yun yung na-realize niya. That's why 구문화를 있는 그대로. So, as is, 있는 그대로. As is, kung ano yun na yun. Yung kultura na yon ay sinimulan niya ng tanggapin. Okay, no choice. Kailangan mong gawin yan. Then, 그러자 놀랍게도 그들만이 가진 문화의 장점이 보이기 시작했습니다. Okay, so to my surprise, I began to see the unique strengths of their culture. Okay, so tama naman eh, kapag naging open ka, mas marami kang makikita at ma-appreciate ng mga bagay-bagay. So kapag close-minded ka, kung ano lang yung gusto mong tanggapin, yun lang yun. So mas mahirapan ka. Okay, so yun yung naging ano niya 'no, so na-realize niya na medyo close-minded pala siya and nag-ano na siya, nag-decide na siya na, "Okay, I'll be open na 'no, tatanggapin ko na 'yan as is." Okay, and dun na nag-start na mas na-appreciate niya na yung culture and mas nakita niya na yung kagandahan, 'yan. So next, 처음부터 쉬운 것은 없습니다. So, siyempre nothing is easy from the beginning, lahat naman 'no. 저처럼 여러분들도 하나하나 준비하며 나와 다른 그들의 모습도 인정하는 마음을 가지고 도전한다면 성공적인 해외 취업을 할 수 있을 것입니다. Sa katulad ko, like me, if you prepare step by step and challenge yourself with an open mind that accepts people who are different from you, you will be able to achieve successful employment abroad. Okay, so yun, para siyang, ang ending niya is nag-a-advise siya, no? So, walang madali sa una. And sabi niya, sa mga katulad ko, okay, so 여러분들도 kayo din, na katulad ko, na kailangang one by one or step by step, hana-hana 준비하며. So, mag-prepare kayo step by step. And yun nga, 나와 다른 그들의 모습도 인정하는 마음을 가지고. So you need to have a mind or yung attitude na you accept other people. So sa pagkakaiba man ninyo yan, ng kultura man yan or ano man. Okay? And then, 도전한다면, so yung chine-challenge mo, yung iyong sarili. Okay? So, 성공적인 해외 취업을 할 수 있을 것입니다. So, yun nga daw, you will achieve yung successful employment abroad. So, yun yung advice niya, to have an open mind and prepare step by step and to keep challenging yourself. So, yun yung ating passage. So, sige, summarize natin kasi haba niyan eh. So, ayan, una nagpakilala. So, yung opening niya 'no, nag-aral siya ng Chinese language sa school and yun nga, gusto niyang subukang gamitin yung napag-aralan niya kaya nagpunta siya ng China and nakitaan niya kasi ng, potential for the future yung China kasi nga mabilis yung growth and changes doon. And then sa second paragraph, nagbigay siya ng idea na may problem siya sa visa kaya nagpabalik-balik din siya sa kanyang bansa. And then yung sa company niya, so dito niya sinabi yung about sa company niya na, German company siya and ang vina-value ng company nila is yung mga various experiences ng foreigners na nakatira sa China and yun yung meron siya kaya siya ay natanggap dun sa company na yon. Although, compared sa ibang Chinese national, yung language skills niya is medyo kulang pa. Ayun, so parang ang nagpa-ace sa kanya is yung experiences niya. And then, so yung itong sa third paragraph, sinabi niya diyan anong ginawa niya after ma-hired. So,
Para magawa niya ng maayos yung trabaho niya, nagtuloy-tuloy siya sa pag-aaral ng Chinese language. Tapos yung sa next paragraph natin, so ano na yung mga challenges na kinaharap niya and to the point na ilang beses niya naisipang umuwi or bumalik na lang sa kanila pero hindi niya ginawa, tinuloy niya yung, pag-challenge sa sarili niya at ginawa niya na to be more open-minded, ganyan. Para dun nag-start yung ano 'no, matanggap niya talaga yung kultura ng China. Then yun na, nag-end with yung advice niya 'no, walang madali sa una and then ano yung mga dapat na tandaan para magkaroon ng successful employment sa abroad. Okay, so yun. tingnan natin yung questions. 1번 이 사람은 어디에서 무엇을 하고 있습니까? 답은 중국에서 일하고 있습니다. number 2. 이 사람이 그곳에 간 이유는 무엇입니까? So, ano yung reason ba't siya nagpunta sa China? Yan. So, 학교에서 배운 중국어를 사용해 보기 위해 중국에 갔습니다. Palipad yung ano natin, sulat, papuntang langit. Ayan. So, nandiyan yan 'no, sa passage natin. 아이고. 그래서 배운 중국어를 사용해 보기 위해 중국에 갔습니다. So, yan yung sagot sa number 2. Next, number 3, true or false? 1번 이 사람은 지금 하는 일을 여러 번 포기했다. 포기했습니까? 아니에요. 포기하지 않았어요. Okay, so mali. 이 사람은 중국어를 아주 잘해서 합격했다. So, sobrang galing ba niya sa Chinese language at nakapasa siya sa trabaho? 아니에요. Sabi niya nga 'no, compared sa mga Chinese na kasabayan niya dun, sobrang galing nila, siya bujuk-he. Pero dahil nga sa experiences na meron siya, so yun yung naging points kaya kaya siya ano, nakapasa. 그리고 ito 'no, 아니에요. 이 사람은 자신과 다른 문화를 결국 받아들였다. So itong tao na 'to yung nagkukuwento 'no. So, yung difference daw ng kultura sa kanyang kultura, ayan. 결국 means in the end, 'yan. So, kalaunan kumbaga 'no, 받아들였다, tinanggap din niya. 맞아요. So, yun yung kwento niya 'no, sa part na dito. 받아들이기 시작했습니다. Okay. Yan yung ating sagot sa reading part number 3 na. Yan. Tapos, ito, 단어장. So, quick review lang tayo. 변화, changes, 성장, growth, 비자, visa, 도전, challenge, 언어 실력, so language skills or language proficiency, 업무, work, trabaho, 발전, develop, then 기회, opportunity, 받아들이다, to accept. Okay? So again, this is level 4, unit 6, reading part. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.